Nang sumunod si Frederick sa restaurant na pinuntahan ni na Vincent at Celeste, ay naka-order ng mga to ng pagkain dahil alam naman ni Celeste kung anong paborito niyang kainin kaya hinayaan niya itong umorder para sa kanya. Mainit ang ulo niya dahil bago siya umalis ay muli na namang napatunay ni Calista na hindi ito basta-bastang babae dahil maayos ang pagkakasalita nito ng Arabic ay nakausap ito ng maayos ang bagong investors nila at na-close ang deals sa mga ito. Hindi lang yun, simula bukas ay magiging sekretarya niya na ito. He lost the bet and he would see her every day from now on. Naabutan niyang kapatid na pinagsisilbihan si Vincent at akmang susubuan pa ito pero lahat ng yun ay rejected kay Vincent. Naikuyom ni Frederick ang kamao dahil siya nakikitang malamig na pagtrato nito sa kapatid niya. Alam niya kung gaano kamahal ni Celeste si Vincent pero ni minsan hinima lang niya nakitang lalaking tinrato nito ng maayos ang kapatid niya magmula nang maging asawa nito si Calista. Kahit nitong naghiwalay ng dalawa, hindi pa rin niya nakikita na nagbagong trato nito, kaya naman lalo siyang naging iritable. Celeste, bakit hindi mo muna kunin sa kotseng inihanda kong regalo para sa'yo? Kaso nasa kotse at hindi ko nadala, bakit hindi mo muna kuhanin? Kinuha niyang susi sa bulsa at inabot yon kay Celeste. Kahit nagtatakang kapatid sa sinabi niya, ay sinunod pa rin siya nito at lumabas sa private booth ng restaurant para kunin sa kotse ang sinasabi niyang regalo. Bakit ang lamig-lamig pa rin ang pakikitungo mo kay Celeste? Mababa ang boses sa tanong niya kay Vincent nang makalabas ang kapatid. Umangat ang isang kilay na hinarap siya nito. Ngayon lang ba tayo nagkakilala? Napaismit si Frederick at hindi ka agad nakapagsalita. Tama naman si Vincent, hindi itong una nilang pagkikita. Matagal na silang magkakilala mula noong mga bata pa sila at simula nga noon ay malamig ng pakikitungo nito sa kahit na sino. Pero iba kay Calista. Kapag kasama nito si Calista ay natututo itong ngumiti at malamlam lagi ang aura. Ibang-iba yon kumpara sa tuwing kasama nitong kapatid niya at yun ang hindi maintindihan ni Frederick. Ang buong akala niya gusto rin ng lalaking ito ang kapatid niya pero mali siya ng pag-aakala. Vincent, alam ko na kaya kayo nagpunta ni Celeste sa ibang bansay para mag-adapt ng bata. Pero ang problema, hindi kayo kumonsulta sa nakakatanda. Alam niyo naman na parehong magulong relasyon ng pamilya natin. Tumigil sa akmang pagsubo ng steak si Vincent na tumingin kay Frederick. Pero hindi siya sumagot at muling pinagpatuloy ang pagkain. Nitong nakalipas na linggo, laging wala sa bahay si Celeste. Yun ay para alagaan ng bata na inampun niyo. Pagpapatuloy ni Frederick, hindi siya against sa ginawa ng kapatid niya. Dahil alam niyang matagal nang gusto ni Celeste na magkaroon ng anak pero ang problema, hindi ito maaring mabuntis. Hindi nagbagong mukha ni Vincent at kalmado pa rin ito habang humihiwa ng steak. I'm sorry if we did that without asking for your consent. Bahagyang naningkit ang mata ni Frederick. Vincent, ngayon nandito ng bata sa Pilipinas. Siguradong itatrato yun ng pamilya Harrington bilang kapamilya. Pero dapat mong liwanagin kung ano talagang relasyon yun ng kapatid ko. Hindi pwedeng araw-araw na lang siyang nasa tabi mo. Pero hindi mo naman siya tinatrato na parang sayo. Ibinaba ni Vincent ang hawak na kutsilyong ginagamit sa paghiwa ng steak at kumuha ng tissue upang punasan ng labi sa katuwid na umupot malamig na tinignan ng diretso si Frederick. Kung ano man ang pagturing ko kay Celeste, yun ay dahil nare-regard ko pa rin siya bilang isang taong nagligtas ng buhay ko. Isa siyang importanteng tao na dahilan kung bakit nandito pa ako ngayon. Kung ano man ang ginagawa ko sa kanya ngayon, yun ay dahil sa utang na loob ko sa kanya. Pero hanggang doon na lang yun. Kung anong relasyon man ang iniisip mo na mangyayari sa amin, ay imposible na yun. Tumaas ang sulok ni Frederick sa pagkadismaya at may talim ang boses na nagsalita. Nagampun na kayo ng bata pero yun pa rin ang relasyon yung dalawa? Sa tingin mo ba maganda yun sa paningin ng tao? Kinuha ni Vincent ng kupita ng red wine at sumimsim bago sumagot. Frederick, tama ka. Hindi nga yun maganda sa paningin ng tao pero nagpumilit ang kapatid mo na samahan ko siya sa ibang bansa para mag-adapt ng bata. Ilang beses ko yung pinag-isipan at pinigilan ko siya. Pero may magagawa pa ba ako kung nagbabanta ng kapatid mo na saktan ng sarili? Para lang samahan ko siya? Sa tingin mo magpupumilit pa kaya ang kapatid mo na mag-adapt kung kaya naman niyang magbuntis? Hindi ba't alam na alam ang rason kung bakit, Vincent? Nang lumabas ang mga salitang yun sa bibig ni Frederick, ay nagsalubong ang kilay ni Vincent. Ang kamay na nasa ilalim ng kamay bigla niyang naikuyom. Nanatili siyang tahimik at hindi nagsalita. Kung hindi ka niligtas si Celeste sa mga makamandag na ahas na yun, sana'y maayos pang kalagayan niya ngayon at kaya niya pang magkaroon ng anak. Pero dahil sa pagliligtas sa'yo,
Hindi niya na kayang mabuntis. Alam nating pareho na simple lang ang pangarap ni Celeste, ang magkaroon ng pamilya na anak na alagaan. Pero dahil hindi na yun mangyayari, sino sa tingin mong may kasalanan? Tapos ngayon, kung itrato mo siya, para siyang ordinaryong tao lang? Nanatiling magkasalubong ang kilay ni Vinson. Lahat ng sinabi ni Frederick ay tagos sa kanyang buto. 15 taon na nakakaraan nung nagbakasyon sila ng pamilya sa probinsya, ay nakagat siya na makamandag na ahas. May isang batang babaeng nagligtas sa kanya't bilang pasasalamat ay binigyan niya ditong kwintas na pag-aari ng lola niya. Hindi niya masyadong mukha ng bata dahil siya nalalabo niyang paningin dahil siya takot niya sa ahas. Kalaunan nalaman niyang batang nagligtas sa kanya si Celeste dahil nakita niya dito ang kwintas na ibinigay niya bilang pasasalamat. Nasa probinsya din palang mga to upang bisitahin ng lola ni Frederick, ang ina ng kanyang ina, at nagkataong magkatabi lang ang villa nila. Ngunit nalaman niyang mula dito na naapektuhan ang katawan nito nung iniligtas siya nito sa ahas. Later, he found out that Celeste couldn't bear a child because of saving him. Hindi alam ni Vincent kung paano siya nito niligtas at kung bakit naapektuhan ng fertility nito, pero malaki ang utang na loob niya kay Celeste. Kaya't bilang pasasalamat sa babae ay ginawa niya kung ano man ang request na gusto nito sa abot ng kanyang makakaya. Isang buwang mahigit ang lumipas ay nakiusap si Celeste sa kanya na samahan sa abroad para magatap ng bata. He knows that it is not appropriate but he still comes with Celeste just to abide by her request. Hindi nito ipinaalam sa pamilya at baka pigilan siya ng mga ito. Sa araw na bumalik sila ng bansay nagkaroon ng sakit ng bata, kaya naman dumiretso sila sa ospital upang ipa-check up ito. Maayos naman ang laging ng bata kaya lang ay ayaw pa siyang pauwi ni Celeste kaya inabot siya ng gabi at dahil doon hindi niya na naabutan si Calista, ang kanyang asawa na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin niya. Vinson, ang tanging kaligayahan ni Celeste ay ang makapiling ka. Handa ako makipagbati sa pamilya ninyo, alang-alang sa kaligayahan ng kapatid ko. Pero sana ganun ka rin. Sana naman bigyan mo ng pagkakataon ng kapatid ko. Sa dami ng sinabi ni Frederick, ang huling salita nitong nakapagpabalik sa isip ni Vincent sa kasalukuyan. Frederick, nakalimutan mo na ba? Kasal na ako. Frederick laughed mockingly. Kasal? Pareho nating alam na peke lang ang kasal ninyo ni Calista. Pakitang tao para mapapayag ang lolo mo na magpa-opera. Kahit kung ano pang sinabi ni Frederick ay nanatiling kalmado si Vincent at hindi pinakitang pagkainis. Dahil sa usapin tungkol kay Calista, hindi naman niya maiwasang maalala ito. Hindi peke ang kasal namin. Kahit madalian lang yun ay meron kaming pinirmahang kasunduan. Frederick, alam ko kung gaano ka nag-aalala para sa kapatid mo pero hindi ko kayang i-give up ang kasal ko para lang sa tinatawag mong kaligayahan ng kapatid mo. Tumayo si Vincent matapos magsalita. May hinahabol akong oras, kaya't mauna na ako sa inyong umalis. Dagdag pa niya, nasuntok ni Frederick ang kamao sa ibabaw ng mesa. Vincent, wala ka na ba talagang konsensya? Matalim ang boses na sigaw ni Frederick. Alam na nakakarami kung gaano to kaprotektado sa mga kapatid nito, kahit pang nawawala nitong kapatid na si Chantria Ariel. At dahil ngayon nasirnaktan ni Vincent dahil paulit-ulit ito tinatanggihan sa Celeste, ay hindi siya nangingiming mangialam si Frederick. Nasa pintuan na si Vincent pero hindi pa niya nabubuksan yon ng kusa iyong bumukas at nagulat. Ang sana'y papasok na sa Celeste. May bitbit itong box ng gelatin cake. Vincent, saan ka pupunta? Kagad na nabalot ng pagtataka ang mukha nito. I'm sorry Celeste, but I need to go. Kagad na nagpanik si Celeste at pinigilan siya sa braso pero iwinaksiyo ni Vincent. Vincent, sandali. Hindi pa tayo tapos. I'm sorry, pero may mahalaga pa akong gagawin. Hindi na hinayaan ni Vincent na makapagsalita pa si Celeste. Kahit pang kapatid nito ay diretso siyang lumabas ng pinto sa kainiwan ng magkapatid. Kinabukasan tulad ng sinabi ni Frederick ay pumasok nga si Calista sa opisina nito bilang sekretarya. Dahil nagtagumpay ang naging unang kliyente niya, ang kontrata sa mining corporation mula sa Saudi Arabia ay hindi nakasimangot si Frederick nang maabutan niya. Bilang bagong empleyado ay kailangan na muna niyang i-briefing sa mga kailangan niyang gawin at ang special assistant na si Noriel ang nagabay nun sa kanya. Pero kahit na ganun, ay ramdam pa rin ni Calista na mabigat ang loob nito sa kanya. Kaya't habang iniikot siya nito sa buong opisina, kahit sa magiging opisina niya nakatabi lang ni Noriel ay sinusungitan pa rin siya nito. Ngunit para kay Calista, ang pakikitungo nito sa kanya ay para lamang kagat ng langgam kaya kalmado pa rin siya sa tuwing kaharap ito.
Bago nga to umalis sa isang taong nagumugulo sa isip ang hindi niya napigilang itanong. Special Assistant Noriel, pwede ba ako magtanong? Magkasalubong ang kilay na hinarap siya nito. Ano yun? May halong pagmamadali ang tono ng boses ito. Itatanong ko lang kung lagi bang dumadalaw dito si Mr. Castañeda? Lalong hindi maipinta ang mukha ni Noriel dahil sa tanong niya. Bakit? Hanggang ngayon, pinapangarap po pa rin bang lalaking nakalaan para sa prinsesa ng pamilya Harrington? Espesyal na okasyon lang nangyari kahapon kaya bumisita dito si Mr. Alcaraz. Pero wag mo nang balakin na agawin pang taong mahal ni Ma'am Celeste dahil baka bigla ka mapatalsik ni Boss Frederick sa trabaho. Malawak na ngumiti si Calista dahil nakuha niya ng sagot sa nais na makuha pero ang totoo ay nasasaktan siya dahil kumpirmado na ngang relasyon ni Celeste at Vinson. Yumuko siya bilang pasasalamat kay Noriel. Salamat sa pagbibigay ng babala. Special Assistant Noriel, susundin kong sinabi niyo. Tinalikuran siya nito at hinayaan sa kung anong gusto niyang gawin, kaya naman bumalik si Calista sa kanyang cubicle. Ang opisina niya ay nasa baba lang ng opisina ni Frederick. Kailangan niya lang sumakay ng special elevator para makarating sa opisina nito. Ngayon niya lang na-realize kung gaano kahirap ang magbuntis. 2 buwan ng tiyan ni Calista at napakaantukin na niya. Hindi lang yun, madali pang manakit ang katawan niya at gusto niya na laging nakaupo. Pero may mission siya ngayon na gustong tapusin. Sariwa pa sa kanyang alaalang larawan ng kanyang ina na nakita niya kahapon sa mesa ni Frederick. Ngayong araw ay gusto niya yung kuhanan ng litrato sa kanyang phone para naman magkaroon siya ng kopya. Calista, bakit nandito? Anong ginagawa mo dito? Dahil sa lalim ng iniisip ni Calista ay hindi niya namalaya na may isang babaeng matagal-tagal na niyang hindi nakikita ang biglang lumapit sa mesa niya. Dahil bawat bisitang dadalaw kay Frederick ay dadaan na muna sa kanya, ay imposibleng hindi siya makikita ng mga ito. This woman was Shaira, Celeste's friend whom she'd framed up for something that the girl herself did. Hindi niya alam na nakalaya na pala to. Nang makita siya tong nagtataka, ang ekspresyon ay napangis ito. Bakit? Hindi ka makapaniwala na nakalaya na ako? Matamis na ngumiti si Calista at patamad na sumandal sa upuan. Saka tinapo na lang ng tingin ng babae bago yung tinutok sa monitor upang tignan ang schedule ng boss niya. Pero hindi niya nakalimutang sagutin si Shaira. Tama ka, Shaira. Bakit nga ba nakalabas ka na sa kulungan? Naawa na ba sa'yo yung kaibigan mo? Nakakalokong ngumisi si Calista matapos magsalita. Alam na alam niya na may pakana ng pagkakakulong nito si Celeste at ginamit lang nito si Shaira upang hindi masirang malaanghel nitong imahe kay Vinson. Kung paano ako nakalabas ay wala ka ng pakialam doon. Bakit hindi mo ko ihatid sa opisina ni Frederick ngayon din? Bilang isang masunuring sekretary ay sinunod ni Calista ang hiling ni Shaira at inihati dito sa harap ng elevator. Nang bumukasyon ay tinap niya lang ang card upang gumana ang elevator sa kahinayaan nito na umakyat sa itaas ng opisina ni Frederick. Calista, anong ginagawa mo? Ang sabi ko, ihatid mo ko sa itaas. Ngunit matamis at nang-aasar ng ngiti lang ang sinagot niya habang nakatingin sa papasarang pinto ng elevator. Hindi alam ni Frederick na bibisita si Shaira at sinadya niya hindi ito tawagan. Ayaw na ayaw ni Frederick na may nang-istorbo lalo na kapag abala ito sa trabaho. Nangingiting bumalik siya sa kanyang mesa at kinuha ang phone upang manood ng videos para sa nagbubuntis. Ngunit ilang minuto ang lumipas at muli na namang bumukas ang elevator. At unang lumabas ay stroller ng isang bata, kasunod nun ang taong nagtutulak dito. Nang magangat ng tingin si Calista ay nakita niya si Celeste na tulak-tulak ang stroller. Calista, tawag nito. Pero hindi nakatingin si Calista kay Celeste kundi sa bata, sa anak nito at ni Vinson. Matapos titigan ng matagal ang mukha ng bata ay malapad ang ngiti na tinignan ni Calista si Celeste. Ginantihan siya nito ng katulad ng ngiti pero may halong pagtaas ng kilay na tila proud na proud sa anak nito. Binuhat nitong bata at naglakad palapit kay Calista at iniwan ang stroller sa harap ng elevator na ikinataas ng kilay ni Calista. Calista, I want you to meet my son. Santino, isn't he handsome? Makikita mong manang-mana talaga siya sa ama. Hindi na walang ngiti ni Calista at pinalipat-lipat ang tingin sa mag-ina. Hindi siya nagpapa-apekto sa sinabi nito. Marunong siyang mangilatis ng tao at kahit saang anggulo tingnan ay walang nakuhang bata mula sa ama nito. Medyo may hawig ito kay Celeste sa mata nito, pero kay Vinson ay wala. Yun ang lihim na obserbasyon niya pero hindi niya yun sinabi. Come on, Santi, say hello to Aunt Calista. Celeste urged her son, and the child waved his hand.
murmuring something softly. Mukhang nahihiya ito. Dahil nakaupo pa rin si Calista ay tago ang kanyang puson kaya naman palihim niya yung hinaplos. Hindi niya mapigilang maging excited sa paglabas ng anak nila ni Vinson, lalo na't nakita niya kung gaano kakit magkaroon ng isang anak. "Hello, little Santi," Calista greeted. Her smile remained as she waved her other hand. Nahiyang nagtago ng mukhang bata sa leeg ni Celeste. "Calista, sa tingin mo, sino kaya ang mas kamukha ni Santino? Is it me, his mother, or his father Vinson?" Hindi na kailangan mag-isip ni Calista, sinabi ko ano nakikita niya. "It's obvious that he looks like you. Hindi ko alam sa ama, doesn't show anything." Kaswal na lang na pagkakasabi niya pero nang tingnan niyang mukha ni Celeste, biglang nawalang sigla nun pero kagad ding bumalik bagamat hindi yun nakaligtas sa mapanuring mata ni Calista. Ibinalik niya ang tingin sa monitor upang ipagpatuloy ang ginagawa. Kakasan lang ni Frederick ng kontrata na gusto nitong ipatranslate sa wikang Arabic mula sa English at yun ang inumpisahang gawin ni Calista. Hindi lang siya magaling na magsalita ng lengguwahe at marunong din siyang magsulat. Hindi niya na binigyang pansin ng mag-ina, tinabalang sarili sa trabaho. "Talaga bang magkamukha kami? Kasi yun din ang sabi sa akin ni Vinson na kami raw ang magkamukha ng anak ko. Ang sabi naman ng iba, habang lumalaki ang bata ay nagiging kamukha daw ito ng tatay. Sa tingin mo, totoo ba yon, Calista?" Nagkibit ng balikat si Calista pero hindi tinapunan ng tingin sa Celeste. Masyadong tricky ang kontrata na ginawa ni Frederick at kailangan ng buo niyang atensyon. Pero kahit na ganun, hindi niya nakalimutang bigyan ng blessings ang bata bilang sa una nilang pagkikita. "Well, hindi ko alam ang tungkol dyan. I just wish blessings on your son for him to have a good future." Tila lumiwanag ang mukha ni Celeste sa sinabi ni Calista pero hindi nakita ni Calista dahil abala pa rin siya sa ginagawa. "Talaga, Calista? Binibigyan mo ng blessings ang anak ko. Akala ko hindi mo gagawin yon kasi baka nagsiselos ka sa amin ni Vinson." Siya na rin humintong daliri ni Calista sa pagtitipa pero kagad din nagpatuloy. May munting ngiti sa kanyang labi na magsalita. "Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Celeste. Nakakasama yan sa kalusugan, lalo na't ang bata mo pa." Dahil sa kawalang interes ni Calista sa usapan ni nagpapadyak ang paa na tinungo ni Celeste ang elevator patungo sa opisina ni Frederick. Mukhang inaasahan na ng kapatid nito ang pupuntahan ni Celeste kaya hindi niya na ito kailangang ihatid. Nang tuluyang makaalis siyang mag-inay, tumigil sa ginagawa si Calista at napasandal sa upuan sa kahinaplos ang tiyan. Her emotions were running wild. She may be tough when facing Celeste earlier but inside, she's scrambling because of Vinson. "It's okay, baby. Sino nagsabi na hindi kaya ng single mother ang magpalaki ng anak? I can and I will. Kaya kitang pangalagaan na mag-isa. I can be your mother and your father. Konting tiis ka lang muna dyan, baby. Kailangan lang ni mommy na magtrabaho dito ng konti. At sa atrebido mong tiyuhin para magkaroon tayo ng impormasyon kung nasaan si Lola, okay?" Matapos kausapin ng sanggol sa sinapupunan, ay bahagyang umayos ang pakiramdam ni Calista at tuluyang nawala ang lungkot. Pinagpatuloy niyang pagtatranslate ng kontrata hanggang sa matapos niyon na hindi na malaya ng oras. It was lunchtime when the door to her boss' office opened and after a while 2 sets of footsteps echoed in the corridor. Ang may-ari ng yabag na yun ay ang dalawang magkaibigang sina Shira at Celeste. Bitbit ng huli ang anak nito at lumapit sa kanyang mesa. "Calista!" Dahil tapos na siya sa ginagawin, nagangat natin si Calista nang marinig ang malumanay na boses na yon. "May kailangan ka?" Inosenteng ngumiti si Celeste. "Calista, pasensya ka na ha. May importante ka sa kaming ayusin ni Shira eh. Hindi pwede doon si Santi at wala akong mapag-iiwanan sa kanya. Baka pwedeng iwan ko na muna siya sa'yo." Naituro ni Calista ang sarili at hindi makapaniwalang nagtanong. Kaga na binalot ang isip niya ng panghihinala. Knowing Celeste's attitude to her, hindi niya dapat ito pagkatiwalaan, lalo na sa anak nito. "Ako? I'm sorry, Miss Celeste, pero hindi parte ng trabaho ko mag-alaga ng bata." Tanggi niya na may halong professionalismo. Hindi kasama sa trabaho niyang mag-alaga ng bata kaya hindi niya ito susundin. Isa pa kapag may nangyaring masama dito ay siyang masisisi na siyang ayaw niyang mangyari. "Huwag kang mag-alala, Calista. Sandali lang naman kami ni Shira. Diyan lang kami pupunta sa mall sa ibaba. May kailangan lang akong bilihin para sa anak ko." "Sige na naman oh." Ngunit hindi nagpatinag sa pakiusap si Celeste sa Calista. Matigas pa rin itong tinanggihan. "Miss Harrington, kung hindi mo pwedeng dalahin sa mall ang bata, bakit hindi mo na lang siya iwan sa kapatid mo? Hindi ba at mas mabuti na siyang mag-alaga kaysa sa akin na hindi mo naman kaano-ano?" Kung nagmamatigas si Calista ay ganun din kadesidido si Celeste na nais nito. "Pasensya na, Calista, pero hindi marunong mag-alaga ng bata ang kapatid ko. Baka mas lalong mapahamak si Santino kapag siyang nagbabantay sa bata.
Humarap sa monitor si Calista at nagkunwaring abala sa ginagawa. Miss Harrington, kung hindi marunong mag-alaga ng kapatid mo, ano naman ang in-expect mo sa akin? Wala akong karanasan sa pag-handle ng bata't hindi pa ako nagkakaanak. Higit sa lahat ay marami pa akong ginagawa kaya't pasensya na. Hindi kita matutulungan. Bumagsak ang balikat ni Celeste at may parsa nitong inilagay ang bata sa stroller na nakaharap pa rin sa elevator. Mabuti na lang at walang ibang pumunta sa opisina nila ni Royal nang nilipat ang opisina malapit sa kanya. Celeste, bakit kailangan mo sumunod kung anong gusto ng babaeng yan? Empleyado siya dito sa kumpanya ninyo. Wala siyang karapatan na tanggihan ko nang iuutos mo. Biglang sabat ni Shaira na kanina patahimik na nakikinig habang hindi maipintang muka dahil sa pagtanggi ni Calista. Pero Shaira, nag-aalala sabi ni Celeste at may pag-alalang tinignan ng kaibigan. Lumapit si Shaira kay Calista habang tulak-tulak ang stroller kung saan nakaupo ang bata at malakas na kinatok ang mesa. Calista, sinasabi ko sa'yo. Wala kang karapatang tanggihan kung sino ang taong nagpapasahod sa'yo. Tinalikuran siya nito sa kahinawakan sa braso Celeste. Let's go! Natameme, si Calista sa inasal ng dalawa ng dere-derechong mga itong sumakay ng elevator at iniwan sa kanyang bata. Mapaklang natawa si Calista at kahit na magalit hindi niya mawagawa, lalo na sa harap ng bata. Paano nagawa ng isang ina na basta-basta na lang iwan ng anak nito sa hindi naman ito kaano-ano? Was it really like this or what there's something more? Pigilang galit at tumayo si Calista sa upuan at nilapitan ng bata na ngayon hindi na maimulat ang mga mata sa sobrang antok. Kaya ang ginawa ni Calista, bitbit ang laptop ay umakyat siya sa opisina ni Frederick at balak na doon tapusin ang natitirang trabaho at hayaan ang bata na matulog sa kwarto nito. Wala si Frederick na makapasok siya at nang sinubukan niya na kumatok sa kwarto ay hindi rin to sumasagot. Marahil na sa banyo, nang nilingon niya si Santino nakita niya na mahimbing na itong nakatulog sa stroller kaya naman nilapitan niya ito at dahan-dahang binuhat upang ilipat sa sofa. Mabuti na lang at hindi nagising ang bata. Santino smaller than his age at dahil malapad ang sofa, komportable ito sa hiniga nito. Habang wala pa si Frederick ay mabilis na nalapitan ni Calista ang mesa nito at sinamantala ang pagkakataon upang kunan ng larawan ng picture frame kung saan nagkasama sila ng kanyang ina. Labis na tuwang namayani sa kanyang puso dahil sa wakas ay meron na siyang alaala ng kanyang ina. Habang natutulog si Santino, sinamantala ni Calista ang pagkakataon upang tapusin ang trabaho na ibinigay sa kanya ng boss niya, habang pasilip-silip sa natutulog na bata. Ngunit dahil sa pagbubuntis, hindi niya napigilan ng antok at nakatulog siya habang nakaupo sa sahig at nakasandal sa sofa. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na natulog pero nagising siya nang may marinig na hikbi at nang magmulat ng matay nakita niya si Santino nakaupo sa sofa habang umiiyak. Mukhang hinahanap nito ang ina. Kahit nabuntis si Calista ay limitado ang kaalaman niya sa pagpapatahan ng bata, kaya naman kahit na anong gawin niyang paglalambing dito ay hindi pa rin ito tumitigil sa pag-iyak. Little Santi, Mama will come back soon, okay? Si Auntie Calista na munang bahala sa'yo. Imbis na tumahan dahil sa sinabi niya lalo lamang umiyak si Santino. Dahil bata pa si Santino at lumaki sa ibang bansa, hindi ito gaano nakakapagsalita ng Tagalog at hindi nito masyadong maintindihan si Calista. Hindi siya pinakinggan ni Santino at habang umiiyak ay bumabato ng sofa at mabilis na tumakbo palabas ng opisina. Eksaktong paparating niya sa pinto ay bumukas yun at pumasok sina Celeste at Shaira. Nang makitang inay kaagad na naglupasay sa sahig si Santino at lalong lumakas ang pag-iyak. Santino baby, what's wrong? Ngunit nagpatuloy lang sa pag-iyak si Santino kahit na yumuko si Celeste upang buhatin to. Baby, ano nangyari? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala ng tanong ni Celeste dito. Mabilis tumupo sa sofa at kaagad na inexamine ng buong katawan ni Santino upang tingnan at baka nasugatan to. Nang itinaas ni Celeste ang damit nito at nirol yung mangga sa suot nitong damit ay ganoon na lang pagkagulat na naramdaman niya na makita ang mga pasana na sa katawan ni Santino. Ano to? Bakit ang dami mong pasa, Santi? What happened to you? Nanginginig ang boss na tanong ni Celeste. Kahit ang nasa isang tabi na, si Calista ay ganoon din ang pagkagulat na makita ang mga pasa sa katawan ng bata. A sudden premonition erupted inside her, lalo nang lumipat ng nag-uusig na tingin sa kanya ni Celeste. Si Shaira na nakatayo lang ay nakaawang ang labi habang nakatingin sa mag-ina. Saka malalaki ang hakbang na nilapitan si Calista at kagad na dinuro. It's you, Calista. Anong ginawa mo kay Santino?